So yun mga tol, magandang umaga na naman sa inyo lahat at meron na naman tayong panibagong feature sa araw na to. Walang iba kundi ang pinakabagong adventure bike na hatid ni Honda para sa inyo. Eto mga tol, ang Honda XL 750 Transalt. Yan po mga tol, ang bagong adventure bike ng Honda at equipped po yan ng 5 riding modes. So depende sa inyo kung ano ang pipiliin yung riding modes para sa inyong pupuntahan. At syempre, meron siyang 5 traction control settings na mas convenient para sa atin. At syempre, para na rin maging safe tayo sa paggamit netong bagong-bagong si Honda XL 750 Transalt. At syempre, equipped na rin yan ng 3-engine brake modes. So yan, napakaganda ng adjustment po ng kanyang braking system. At ito po ay merong settings sa kanyang rear na ABS. So pwede nyo i-adjust yung kanyang ABS dito sa kanyang likuran, no? So yan po ang napakabagong adventure bike ng Honda. So yan po mga tol, punta tayo sa kanyang makina. Meron niyang 4-stroke, 8 valves, naka-parallel twin cylinder at meron siyang 270 degrees crank and unicam. At syempre yung kanyang cooling system, naka-liquid cooled po yan. Ngayon punta naman tayo sa kanyang engine displacement. Meron niyang 755 cubic centimeters at ang motor na to ay kayang mag-produce ng 90.5 horsepower at 9,500 RPM. Yung kanyang torque naman ay meron siyang 74.6 Newton meters of torque at 7,250 revolution per minute. Sa kanyang compression ratio, meron niyang 11.0:1. At ang body type na ito mga tol, ang kanyang chassis, syempre naka diamond steel type. Punta naman tayo dito sa kanyang physical na nyo at sisimulan natin dito sa kanyang harapan. Kung makikita nyo, napakalaki ng kanyang wind visor. So napakaganda yan, syempre for better aerodynamics at talagang hindi ka mapapagod o may stress sa inyong biyahe, lalong-lalo na kapag long rides dahil sa tulong ng kanyang wind visor. At kung makikita nyo mga tol, napakaganda rin ang design ng kanyang headlight. At ito yung kanyang daytime running light, syempre naka fully LED at meron siyang split type na headlight mga tol, no? At yan ay gumagamit ng LED. So napakatingkad po niyan, lalong-lalo na sa gabi at maging sa umaga. At maging sa kanyang signal light, syempre gumagamit pa rin yan ng LED. Punta naman tayo sa kanyang front fender mga tol. Napakaganda ng quality na ito, napakakapal at medyo flexible. At napakaganda ng materials na inilagay dito kay Transalt XL 750 na adventure bike ng Honda. So goods na goods po yan mga tol, no? Punta naman tayo sa kanyang suspension sa harapan. Meron siyang 43mm naka Showa brand at meron siyang SFF cartridge or yung separate function fork cartridge with 200mm travel. Meron siyang 310mm by 4.5mm at meron siyang wavy disc. So yan po mga tol, no? At naka dual disc po yan ang kanyang disc brake at meron siyang axial mount 2-piston caliper. So yan, naka Nissan brand ang tatak ng kanyang caliper. At syempre hindi rin mawawala yung anti-lock braking system. So sa lakas ng motor na to, talagang malaking tulong ang ABS or yung tinatawag natin na anti-lock braking system. Punta naman tayo sa kanyang gulong mga tol. At meron niyang sukat na 90 by 90 by 21 inch. At kung mapapansin nyo sa kanyang gulong, naka dual purpose tires po yan, no? So pwede siya pang off-road at syempre pwede rin sa mga pavement roads. Yung kanyang wheels naman, syempre naka spoke wheels po yan. So yun ang kanyang brand, naka Dunlop tires. So napakaganda ng quality
ng gulong na ito, napakakapit. So yan ay isa sa mga kilalang Roob. Talagang napaka-reliable pagdating sa quality ng gulong. Punta naman tayo sa kanyang suspension sa likuran. Siyempre meron niyang monoshock damper ProLink swing arm. So at meron niyang 190mm travel. So napakaganda ng kanyang suspension sa likuran at napakakapal din ng kanyang spring. So talagang solid ang pagkagawa dito kay XL750 Transalp. So yun, dito naman sa kanyang braking system sa likuran, meron siyang 256mm by 6mm wave disc. So naka wavy disc din po yung mga tol, no? Parehas dun sa harapan at maging dito sa kanyang likuran. Siyempre meron niyang single piston caliper with Nissin brand. So yan, napakaganda. Siyempre equipped na rin yan ng dual channel ABS sa harapan at maging dito sa kanyang likuran. So napakaganda ng stopping power na itong si XL750 Transalp. Sa kanyang gulong naman mga tol, syempre naka Dunlop tires. Meron niyang sukat na 150 by 70 by 18 inch. So medyo may kalaparan ng gulong na itong si Transalp, no? At napakaganda rin ng quality talaga kasi nga Dunlop tires. So yan ay naka-spoke wheels din ng kanyang likuran. So parehas lang sa harapan at napakatibay po niyan mga tol. So yun mga tol, punta naman tayo sa kanyang seat height. Ang seat height na itong si XL750 Transalp ay meron siyang taas na 855mm. So yan, medyo may kataasan yung kanyang seat height. At punta naman tayo sa kanyang ground clearance. Pagitan ng ilalim na makina hanggang sa sahig, meron siyang 212mm. At sa kabuuang timbang nitong motor na to, meron siyang 208 kilograms. Punta naman tayo dito sa kanyang instrument panel. Siyempre meron siyang 5-inch TFT display at napakalaki ng kanyang instrument panel mga tol, no? So hindi lang natin ma-check yung kanyang mga indicators or other na nakalagay dito sa kanyang instrument panel dahil hindi pa po activated. Siyempre punta naman tayo sa kanyang key system. Siyempre gumagamit pa rin ng traditional key or meron siyang equipped na Honda Ignition Security System. So ang meaning po niyan, yung susi nito ay merong microchip na intended lang para dito kay 750 Transalp. At yun lang po ang pwedeng makapagpaandar sa motor na to. So yun, dito naman sa kanyang handlebar, meron siyang naked handlebar at napakaganda po ng kanyang position dahil naka-upright position ang kanyang handlebar. At napaka-relax na ito, lalong-lalo na kapag naglo-long rides kayo. At okay na okay ang handlebar na ito. At dito naman tayo sa kanyang switches. Meron siyang passing light at yung kanyang riding modes, yung kanyang busina, left and right turn signal, yung kanyang hazard light. At ito, hindi ko alam kung para saan to. Ito yata ang buttons para sa ating TFT display. At dito naman sa kabila, syempre naka throttle by wire itong si XL750 Transalp at meron siyang kill switch activation at yung kanyang ignition starter, no? So napakaganda at yung kanyang lever dito adjustable po yan mga tol. So dito naman sa kanyang fuel tank, ang motor na to ay merong fuel tank capacity na 16.4 liters yata ang kung di ako nagkakamali ang capacity na itong kanyang fuel tank, no? So napakalaki po niyan at malayo ang mararating ninyo dito sa XL750 na si Transalp. Sa kanyang seat cover naman mga tol, napakaganda rin ng kanyang texture ng kanyang seat cover. May medyo makapit yung kanyang upuan, no? At dito naman sa kanyang OBR, napakaganda rin dahil meron siyang grab bar at naka-ready na para sa top box. So kung gusto niyo palagyan ng top box, mas maigi at mas marami kayong madadalang gamit itong motor na to. Dito naman tayo sa kanyang taillight mga tol. Ayan, kung makikita nyo, napakaliit lang ng kanyang taillight at napakatingkad po niyan dahil gumagamit yan ng LED at maging sa kanyang signal light, naka fully LED na rin. At ito yung kanyang rear fender at meron po yung plate light dito. At syempre meron siyang reflector for visibility din. At yan ang likod netong si XL750 Transalp. So ang color na ito mga tol, meron siyang dalawang kulay at etong ating nire-review ay yung matte
ballistic, metallic black. So yan po ang kanyang color variants. So ito mga tol, ang SRP ng Honda XL 750 Transalp ay nagkakalaga ng 598,000. So kung gusto niyo mag-avail ng installment plan, punta lamang po kayo dito sa Honda Flagship Gensan, dito lang sa corner Bulaong Avenue, National Highway, tapat lang po ng Mitsubishi. Dito lang po yan sa General Santos City. So yan po mga tol, ang pinaka-latest na adventure bike ng Honda. So yun, maraming salamat po at see you on my next video. Peace out.